Ay, sa inyo yung board na shop, no? Yes po, sir. Bali, anong problem talaga nakita nyo dito? Eh, sir, umusok yung kwan, sir, eh, yung sa receiver ng kwan, sir. Ah, yung receiver mismo. Yes, sir. Tapos kayo na yung nagdugtong nung wire nito? Yes po, sir. Ako na po. Yung sakit nung terminal nito, sir, kayo ang nagkalas nun? Ako po, sir. Ako po. Ako kasi narambol eh. So, nakasaksak yung unit natin. Kapag kumuha kayo ng voltage reference, yan yung mga capacitor lang din na ito sa ilalim. So, tingnan natin kung ito is connected sa ground. Ayun, so ground ito. Ayan meron tayong 12. So, tingnan nyo yung pagkakasunod-sunod ng wire. So, maaaring binunot ito. Hindi natin alam kung anong nangyari, bakit nila binunot. Ayan red, brown, orange, yellow, black, white. So, tingnan nyo yung pagkakasunod-sunod dito. Pabalik na rin ko Yun. Yung red, tama. Yung pangalawa, black. So, dapat black itong nasa sunod. So, ang nakalagay sa kanya is brown. Ayan brown. Red, brown, orange. Red, black, orange. So, baliktad yung black. Yun, handa na. Ayan, okay na rin to. Sukatan natin ng ampere. Ayan, so makikita nyo umaandar ng compressor dahil umaangat ng ampere yan 1.7. Yan, so running na yung compressor natin. No power. Bala tayo gabi na. So, nag-check lang kami unit ngayong gabi. Okay, good day mga katek. So, ayun nga, ang problema nito is walang power. Ayan. So, no power yung inilagay niya. So, ni-request niya na kung pwede daw gawa ng video. Ayan. Actually, bagong palit yung control board niya. So, pinalitan niya. Sharp itong ating unit na ito. Ito yung pinagpalitan na niya. May kusot to. Ayan So, ilapit mo ng konti, boss da, para may focus natin. Ayan. So, yung board, actually, pinutol-putol na nila. Ayan. So, i-check na lang natin. Kasi ang sabi nila, hindi daw nila mai-power yung unit. So, i-check din yung connector kasi na nakita ko. Ayan. Pinutol din dito. And, idinirekta na. So, maaaring nasira yung socket nito dun sa dugtungan. So, ito yung remedy na ginawa nila. Pero, hindi nila mapapower yung unit. Okay. So, actually, sinilip ko na talaga ito kanina. Nakita ko na yung talagang direktang problema nito. Ayan. So, makita nyo, dito, focus mo dito, boss da. Maliwanag pa ba yan? So, makikita nyo, okay naman yung pagkakadugtong. Dito, tama naman siya. So, yung black, nakakabit din yung black niya. Yung orange, so, nakakabit din yung orange niya. And, ayan So, nakakabit din siya. Pula, white. So, tama naman yung connection dito. Pero, nagtataka tayo, hindi niya mapaandar yung unit.
So, nagpalit na sila nito. Ngayon, hindi sila maka-option kung papalitan nila ba yung main PCB dahil bago na ito. So, hindi pa rin nila mapaandar. Ayan. So, papakita din natin. Check ko na rin ang supply nito. Tama naman lahat. So, madali naman to kasi may mga reference voltage siya. Yung ganitong board. And yung socket, sakto naman siya dito. Yan. Okay, so yung pagkakadugtong nga lang, maayos naman kasi nakatape naman siya. Ito sa ano to, sa swing. So yung pinagpalitan nila talagang ito na. Ayan. Actually, ang duda ko buo pa rin ito eh. Papakita ko lang sa inyo muna ha. So sinilip ko na ito kanina. Actually, nakita ko na yung problema. Papakita ko lang sa inyo na walang power. So kailangan natin ng boss pa, pero ng Philip dyan na maliit at saka cord plug. Yung may pansaksakan ha. Okay, so antayin ko lang yung cord. Hindi pala kami naka-ready kasi bigla lang yung pagkakagawa ng videos namin. Kasi tinawagan ko lang yung customer. Ayan, so hindi sana talaga kami gagawa. So na-request lang nila. Hindi yan boss. Yung plug. Pansaksak na. Ayun. Nasaan yung extension ko dito? Okay, so i-check lang natin para maipakita ko sa inyo. May kulang pa pala kung isa. Patayram ng ano, tester digital. Ayos ah. Ayan, so ito pwede naman siyang i-check kahit na nakatanggal para lang makita natin yung power. So kakabitan lang natin siya ng cord. Yan. So isusukatan lang natin. Ito kasi kapag hindi nakakabit yung panel, hindi nyo makikita yung light indicator dito. So, binunot ko talaga dahil may problema ito. So, mamaya ko lang ipapakita. Ipapakita ko lang muna sa inyo yung voltage reference niya. Ayan. So, pasensya natin. Hindi ako prepare kasi yung aming pagkakagawa ng video ay biglaan. Actually, tinatawagan ko si customer. Hindi ko siya na-contact pa. So, subukan ko ulit palang dial, no? Baka magigising. Okay na, ito na lang. Tulog na eh, kasi mag-10 o'clock na. Ayan, so bukas, tinatanong natin yung tunay na history talaga nito. Ayan, speaker natin. So, isasaksak ko lang muna. Ay, namatay pala yung ilaw. Boy, pahiram lang nga ng extension. Yan lang, iabot mo lang dito. Ayan, so sinaksak ko siya, makikita nyo wala kayong makikita indicator light dito. Tulog na siguro si customer, no? Di ba, tatawagan ko siya bukas. Ayan. The subscriber cannot be reached. Okay. Please try again later. Tulog na The siguro. subscriber cannot be reached. Please try again later. So, nakasaksak yung unit natin. Kapag kumuha kayo ng voltage reference, yan yung mga capacitor lang din na ito sa ilalim. So, tingnan natin kung ito is connected sa ground. Ayun, so ground ito. Ayan meron tayong 12. So, tingnan natin yung isa. Okay, so 12 din to. So, nasa ilalim kasi yung pinaka-test point niya. Pero tingnan ko kung makukuha dito. Ayan. So, ito yung 5 volts. Ayan. 12. Yung 15. So, hindi ako makakapag-ground doon sa 15. So, yung 5 at saka 12, meron tayo. So, yung output supply ng ating
Yan ah. So, meron tayong 5 papasok dito. So, ang nakita ko kasing problema nito kaya hindi ko muna siya ikinabit. So, baka masira yung board natin. Ito. So, ito bago na yan. Kaya lang, ang problema nila, dinugtong nila dito. So, ang nakita ko talagang problema niya, pumote ko na. Dito sa connector niya, tama. Ayan. So, tama naman yung tapping. So, ang nakita kong mali, nagtataka din ako. Dito mali. Nabago yung tapping niya. So, hindi niya talaga mapapaandar yung unit. So, hindi kasi pag may mali dito o sira ang control board natin, wala kang makikitang indicator light dito. Pero masusukatan mo siya ng supply kung meron. Katulad yan, meron tayong 5, meron tayong 12. Yung 15 lang ang hindi ko na ipakitang sukatan kasi nasa ilalim ang test point. Ayan. So meron dito, hindi ko lang makapa. So ipapakita ko sa inyo yung problema. Ayan o. So, pansinin nyo yung wiring. Kayang mapokus. Kaya boss. Ayan. Red, black, orange, brown, yellow, white. Ayan o. Okay. Ayan. Mas maganda sana kung nakontak ko yung customer para nasabi natin kung anong history. So, bukas na lang tatawagan ko siya. Subukan kong kontakin ulit. Yan, red, black, orange, brown, yellow, white. So, dito sa connector niya, tama rin. Ayan o, brown, white, yellow. Yung red, nasa red din naman siya. Yung orange, nasa orange. Yung black, nasa black. So, tama naman. Nakatape din naman. So, safe din naman yung ginawa niya. Siguro, ang naging problema nila yung socket dito. Kaya hindi nila may on. And, ang isang naging problema na nakita ko, tingnan nyo yung pagkakasunod-sunod ng wire. So, maaaring binunot ito. Hindi natin alam kung anong nangyari. Bakit nila binunot. Ayan o. Red, brown, orange, yellow, black, white. So, tingnan nyo yung pagkakasunod-sunod dito. Pabalik na rin ko ha. Yun. Yung red, tama. Yung pangalawa, black. So, dapat black itong nasa sunod. So, ang nakalagay sa kanya is brown. Ayan no, brown. Red, brown, orange. Red, black, orange. So, baliktad yung black. Okay? Orange, then ang kasunod ng orange is yellow. Ito yung yellow. Pero, yung kasunod dito ng orange is yun yung brown. Magkasalungat. Then, yung sumunod is yellow. Ang nakalagay. So, black. Baliktad pa rin. Yung white, tumama siya. Tama ang red. Tama yung white. Tama rin ang orange. So, ang mali, yung black, at saka, ayan o. So, hindi ko alam ang history ng nangyari, pero, ito rin yung socket niya eh. Kulay blue, pasok naman siya doon. So, mas maganda kung nakausap ko. Pero bukas, tatawagan ko para makausap ko rin kung ano yung naging history talaga. Pero nakita ko na naman yung problema, so hindi ko na aantayin siya bukas na makausap. Ayan. So, ang problema lang, ito, nabunot siguro nila. Or, hindi natin masabi kung nabunot ba or nasabotahe or something na may problema. Ayan. Or nagkamali sila. So,
Ang layo, oh. Red and white. Orange lang ang tumama doon sa pagkakasunod-sunod. So, pagkakasunod-sunod niya yan, kung ano yung magkakasunod dito, yun yung magkakasunod dito. Ayan. So, maaaring ang ginawa nila is tinanggal to. Yan. Tapos, binunot. So, tama ang red natin. Bubunutin ko lang yung brown. Wala kasi akong ganito eh. Na wire. Ayan. So, binunot ko na yon. Bubunutin din natin yung black. Ayan. So, naikabit ko na ng tama. Ayan. So, ang nangyari sa kanila malamang, hindi ko alam kung bakit nila narambol or bakit nila binunot ito. Ayan. So, hindi ko talaga alam ang rason. Okay. So, tumama na tayo. Pag nakaganito, red, black. Ayan. Red, black, orange, brown, yellow, white. Ayan. So, tama na. Okay. So, titingnan ngayon natin kung lalagay ko lang tong lock nito. Yan. Okay. So, red. Ang 5 volts kasi nito, katulad niyan, kung narambol natin, hindi talaga natin yan may on. Kasi yung red at saka black, yun yung positive. So, wala yung black. Doon ay yung black is yun yung negative. Supply. So, red, black, so yan yung supply. So, signal ito. Ito yung command, yung nasa dulo na 4 ay 4. Ayan, so yun yung supply. So, nabaliktad nila yung black na ilipat niya dito sa may connection ng brown. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Ayan. Okay, so isasaksak natin. Wala na ba akong kulang? Yan. So, mapapansin nyo, nag-on na yung power. Yun, oh. So, buhay na rin ito. Yan. So, naglabas siya ng F3, F4 dahil wala tayong nakakabit na sensor sa out. Yun yung main PCB natin. So, ito sukatan natin yung 5 volts. Buti hindi pa pumupunta yung may-ari ng mesa o nakialam tayo ng lamesa niya. Yan. So, hindi mag-fix. Signal. Okay. Yun. Pinatay ko. Ang orange. Yan. So, hindi ko may lapat ng mabuti. Ito yung 5 volts niya. Dito ko na nga nakukunin. Yan. So, may 12 volts supply din pala siya. Ayan, ah. So, meron tayong nakuhang 12 volts dito. Ito yung 5 volts. Ayan. So, ilawan natin. Mas maganda yata may ilaw. Papaling ng konti, boss niyo. Tester. Yan. So, i-focus mo ng konti. So, yung isang, ito, yung black, ay red. So, ito yung 5 volts. Yan. Balik rin natin para sakto. Yan. So, may 5 volts tayong supply dito. And, meron tayong 12. So, supply yan ng switching. Yung 12. Ito. Yun. So, may 12 volts tayo. At saka 5 volts. Yun. Okay. So, dalawa pala supply niya. Actually, hindi ko rin matandaan. Meron pala yun. Ayan. So, may power na tayo. So, kung narambol nila yan, hindi talaga nila may on. So, may posibilidad pa. Buti, hindi pa siya sinira. Kasi kung katulad niya na nagkabaliktad at yung supply na 12 volts, yun yung nailagay natin na papasok doon sa ating display board o doon sa display IC, yung command natin, yung pinaka-system niya.
So may posibilidad na masisira ulit ito. So hindi ko alam ang history kung bakit narambol. So sisikapin namin matawagan yung customer bukas para maitanong natin kung anong nangyari talaga. Okay, so okay naman, ayan, lumabas na. So lalabas ako mamaya doon dahil i-actual namin mismo sa unit kung aandar siya. Okay? Pat? Nandiyan ka ba? I'm here. Okay. So i-ready natin yung isa pang testing. Sige. Ayan. So i-assemble ko lang muna ito. Okay. So, ito yung isang board, oh. Ang nangyari, oh. Hindi ko alam kung anong pinaggagawa din, eh. Pero, sinikap siguro nilang i-repair. Pero, ayun nga. Hindi ko alam ang history talaga. So, lalabas ako doon at i-actual namin yung unit. So, pinakailangan ko na yung opisina. Natulog na kasi yung nag-opisina dito. Papagalitan tayo dito bukas kapag nakita niyang marumi yung lamesa niya. Ano? Tara na. Okay. Okay na, dito na. Ayan, okay. So, i-actual natin para sure tayo na andar yung unit. Pero yung power niya, okay na. Maingay ang kuliglig, no? Lakas na naman. Lakas tama na naman. Pat, buhat. Tanggalin mo yun. Yan. Okay, so ito yung ginagamit namin pang actual. Ilaglag ng iba. Tulak mo pupunta ng konti. Ayan. So okay na naman siya. Kakabit na lang natin yung fan. So kapag ka nag-disassemble kayo dito, nagki-cleaning, so picturean nyo na kasi baka mamaya magkamali kayo ng tapping ng mga sensor, so magkakaroon ka rin kayo ng mga problema dyan. Okay, so ikakabit ko lang yung compressor. Ano nga banda ito? Red dilim ah. Red boss. Okay, red, yellow, brown. Yan. Red, yellow, brown. Itong connector okay na. Then, yung sensor. Yung OLP. Ayan. So, marami kami kasing na-encounter nito na problema. Hindi daw nila mapaandar o nakakaroon ng error. Minsan, kapag tinatanggal nila kasi itong mga sensor, lalo na yung mga naglilinis, so nararambol nila kung saan ilalagay yung mga sensor. Kasi wala naman siyang exact talaga na ano, naka-cable tie lang siya. Nararambol nila, kaya nagkakaroon ng error. Okay? So nakakabit na naman siya, nakakabit na. Ito na yung display board natin. So, saksa, dito lapit. Tingnan natin kung ano. Ayan. So, may power na siya. Mode. Yun. Patay, umandar. So, i-off ko muna siya para mabilis mag-start. So, may power nito. Ayan. So, ini-off ko muna. Bunutin mo sa saksa para mas mabilis. Ingay ng kuliglig, no? Ayan. So, saksak ulit. So, para mag-start agad yung compressor. Nireset ko. Okay. So, antayin natin. Yung clamp tester natin. Yun. Andar na.
Ayan, okay na rin to. Sukatan natin ng ampere. Ayan, so makikita nyo umaandar ng compressor dahil umaangat ng ampere yan, 1.7. Yan, so running na yung compressor natin. Ayan, okay, so 2.9 ampere. So okay na siya, hindi ko na rin patatagalin. Off na natin. Bunot. Yung okay. So ayan, okay na. Balik tayo doon sa opisina doon. Ayan, so okay na yung unit natin. Magasgas yung lamesa ni Madam. Okay, so hindi ko na-contact yung si customer. Bukas ko na lang siya tatawagan. Pero yung unit niya, okay na. Ayan. So, hindi ko sure kung buo pa ito. So, maaaring buo pa. Pero kasi anong nangyari, dinirekta na nila eh. Kaya hindi ko talaga lubos maisip ba't yun to. Oo nga, no? Ayan. So, ayun. So, ang naging problema lang natin, dito sa connection nila, tama naman. Hindi ko alam ang history bakit narambol. Ayun, so narambol ang wiring kaya hindi nila napaandar. Kasi itong board na ang pinaka-control is bago. Pinalitan na, pero hindi nila napaandar. Ayan. So, nirequest lang ito na doon natin ang video kaya ayun, so antayin ko na lang siyang tumawag bukas para mai-inform din natin kung ano yung naging problema. So, okay na siya. Umandar na rin doon. So, okay na. Ayos. Tumawag na. Saan yan? Sir! Sir! Yes, sir. Ay, sa inyo yung board na shop, no? Yes po, sir. Bali, anong problem talaga nakita nyo dito? Eh, sir, umusok yung buwan, sir, yung sa receiver ng buwan, sir. Ah, yung receiver mismo. Yes, sir. Tapos kayo na yung nagdugtong nung wire nito? Yes po, sir. Ako na po. Yung sakit ng terminal nito, sir, kayo ang nagkalas nun? Ako po, sir. Ako po. Ako kasi narambol eh. Narambol, sir? Oo. Narambol yung wiring. Yung nagkakasunod kasi noon, red, black eh. Eh, red, orange yata yung nagkasunod. Ay, sir, kuha na lang, sir. Paayos na lang, sir, para hindi na pumutok, sir. Walang ibang gumalaw nito. Wala, sir. Ako lang, sir. Ikaw rin ang nagdugtong ng dulo. Yes po, sir. Ay, okay. Oo, nagka-problema kasi. Kinalas mo pala yung yung socket, Yes po, sir. yung terminal mismo, binunot mo. Yes, sir. Pinutol po, sir, eh. Hindi, yung kabilang socket. Yun din, sir. Kinalas ko na rin, sir. Kasi nga, nirekta ko, sir. Yun pala. Tapos nung binalik mo, Sir, umusok pa, sir. ayun, okay. Sige, sir. Actually, ginawa na namin to kagabi. Natawag kami sa inyo kagabi kasi tatanong ko yung history. Yes, sir. Yes, sir. Oo, ayun, okay na. So, narambol mo pala yung pagkakabit ng wire. Okay na sana yon, kaso ang naging problema mo yung wiring. Wirings talaga, sir. Oo, narambol yung terminal, yung doon sa dulo, yung sinasaksak sa mainboard. Hindi na saksak sa main board, sir. Oo, nagkapalit-palit ka ng line, anong wiring na magkakasunod. Ay, Oo. Ngayon, sir, gumagana na po. Napagana na namin ito, sir. Okay lang ba ilabas namin sa video yan? Yes, sir. Okay, sir. Sige, sige. Maraming salamat kung sama niyo sa video. Oo, sige, sir. So, okay na yun, sir. Mandar na, pwede mo na yung puntahan dito. Or ano gusto mo, ipalalamog namin? Lalamog na lang, sir. Okay po. Dito na rin ang bayan, sir. Sige po, sige po. Sige, sir. Maraming salamat, sir. Okay. Ayan, so okay na yung unit. Nakausap ko na. So, yung gumawa pala siya din.
So, na-request niya na gawa na rin natin ng video. So, ayun nga. Yun yung ginawa namin video kagabi. Eh, ngayon namin itinuloy. So, gusto ko rin makuha kasi yung side niya para alam natin kung narambol ba ng ibang tech. So, siya talaga ang gumalaw pala. So, okay naman. So, tinatry niyang gawin. Kaya lang, medyo hindi niya napagsunod-sunod yung paglalagay dun sa wire. Kaya, umuusok pala yung receiver board. So, uusok talaga siya kasi magkakaiba yung socket. Papakita ko nga ulit. Okay, dyan ka lang go. Ayan. So, ito yung board. Kaya umuusok yun dahil yan. Yung pagkakasunod-sunod kasi nito, kung mapokus natin, yung red, black is positive and negative yan eh. Positive, negative. Orange is yung 12 volts. Ayan. Okay. Ngayon, kung narambol niya yan, may posibilidad kasi sirain niya ito or sirain niya ulit yung receiver. Kasi yung pumapasok na supply, papunta dito, baliktad. Or mas mataas yung para sa 5 volts. So, okay naman dahil hindi pa siya totally bumigay yung receiver. Ayan, so napagana pa natin. So, ang ginawa lang talaga natin, ikinorek natin yung terminal. Ayan. So, sa ganito siguro, kapag pwede siguro kung mag-request na rin kayo, may nabibili rin naman ng ganitong wire. Ngayon, kung hindi nyo napalitan or wala kayong nakuha, so, ikabit nyo na lang or picturean nyo bago nyo kalasin. So, nangyari pala is kinalas niya. So, ang nangyari, pagbalik niya, narambol yung wire. Ayan, ngayon, kung hindi mo alam masundan, so, malilito ka talaga. Hindi mo alam kung alin yung supply na papasok, alin yung signal. So, mali. Doon siya nagka-problema. Pero sa ngayon, okay na naman. Ayos!